Ang mundo ay isang malaking sirko. At ako, nakakatawang palpak. Ang tatay ko ay isang makapangyarihang negosyante. Siya ang may-ari ng isang imperyong pinansyal. Ang mga stocks dito, itapon lahat. Ang mga stocks dito, bilhin lahat. Papakumita ko ang buong Sterling Group ng bilyon-bilyon. Isang maliit na bahin at makakapagpabangkarote ito ng buong pamilya. Ako naman, ang nanay ko ay isang sikat na artista. Siya ay panalo ng panalo sa mga award at ang mukha niya lang ay nagpapahiya sa lahat. Para manalo ng Best Actress. At ako, Nanay, ikaw ang pinakamagaling. Hoy, bata, pwedeng kumain ka ng kahit ano, pero hindi pwedeng umangkin ng kahit sinong nanay. Ang pangit mo, paano ka magiging anak ng isang artista? tama, plain ako. At ang kapatid kong si Julio ay isang batang henyo. Sa edad na 4, nagdaos siya ng sarili niyang art exhibition. At ako sa edad na 4, kahit ang katulong namin na si Marta at ang butler na si Carlos, ang isa ay retiradong amo, ang isa'y nakatagong eksperto. Palabasin si Carlos sa kanyang pagreretiro. Carlos? Sino ang nasa labas? Mga pulubi lang. Lumayas ka! Lahat sa pamilya ko ay mga big shot. Ako naman ang talunan. Baka ipinagpalit nila ako noong ipanganak. Sa kabutihang palad, nilalambing nila ako at tinanggap ko na ito. Sino iyan? Ako ang tunay na anak ng mga Sterling. Bumalik ako ngayon para bawiin ang lahat ng sa akin. Magaling. Ang bigat na dala ko ng maraming taon. Sa wakas, Patay. Totoo yan. Yung nurse sa delivery room noon umamin na pinagpalit niya tayo noong ipanganak. Ako. Dapat na tunay na anak ng mga Sterling ang tunay na anak. Oo. Sobrang ordinaryo niya. Paano siya magiging anak ni na tatay at nanay? Pinagpalit noong ipanganak? Paano ko malalaman? Pagkatapos kong manganak, abala ako sa pagbilang ng mga stretch marks ko. Yung sanggol. Hindi ba natin siya ibinigay kay Julio? 3 taong gulang pa lang ako noon. Tatay, nanay, Julio, tingnan ninyo ang mukha ko. Tapos tingnan ninyo ang sa kanya. Malinaw. Tayo ay mas mukhang pamilya, di ba? Oh, tama. At isa pa, mula noong maliit pa ako, laging straight A ako sa klase. Pero siya, ay laging pinakahuli sa buong buhay niya. Yung college degree niya, binili ng pamilya niya, di ba? Oo. Clara, si Julio, kapatid mo, ay laging una sa klase. Pero ikaw, laging huli ka. Pareho kayo ng nanay. Ayokong maniwala na hindi mo talaga kaya. Mula ngayon, ako na ang magtuturo sa'yo ng isa-isa. Dahil sa walang sawang pagtuturo ng guro ko, ako ang naging unang tao na pumuno ng buong test paper ko ng mga math formulas at nakuha pa ring 0. Ako ang pinag-usapan ng buong eskwela. Kaya may pagkakataon ba na kayo ang tunay na pamilya talaga? Nanay, tatay, hindi ba kayo naniniwala sa kahit isang salita na sinasabi ko? 18 taon akong nagpagala-gala sa labas. Sa wakas, nakabalik na ako. Pero wala sa inyo ang naniniwala na ako ang tunay ninyong anak. Ginoong at Ginang Sterling, Ginoong Julio, Binibining Clara. Sa totoo lang, ngayon ay mayroon na tayong tinatawag na DNA test. ang resulta ng DNA ay handa sa isang buwan. Bakit kailangan pang abutin ng isa pang buwan ang resulta? Dahil ayon sa numero, Alam mo ba kung sino ako? oh, ikaw ay isang mamamayan. Saan ka nakakakuha ng lakas ng loob para kausapin ako ng ganyan? Ang bansa, pag-aari ito ng estado. Uy, paano kung maghintay na lang tayo? Isang buwan lang naman. Siyempre gusto mong patagalin ito ng kahit isa pang buwan. Clara, hindi kita pahihintayin ng ganoon katagal. Tingnan nating iyan.
Nanay at tatay, Julio, ilang taon na akong wala. Pwede ba akong tumira dito? Para maramdaman ang init ng pamilya na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Marta, maghanda ng isang silid. Sige. Ngayon ay mas nakakapagod kaysa sa isang film shoot. Magpapas pa ako. Kita mo? Sina nanay at tatay ay tinanggap na ako. Ang galing. Sa hinaharap, ako'y mananatili sa tabi mo para mabawi ang lahat ng taon na hindi ko naranasan. Anong ginagawa mo? Kakasabi mo lang na gusto mo ng kasama. Ano pa? Paano niya malalaman ang pag-iisa? Iyon ang buong pagkabata ko. Kasama. Marta, gusto ko ito sa 45-degree angle. Opo, Binibining Clara. Hindi mabibili ng pera ang pag-ibig o ang kasama. Kung alam mo, hindi ka nagtatanong. Kung hindi mo alam, bakit ka magtatanong? Mukhang mayroon kang malalim na maling pagkaunawa tungkol sa mayayamang pamilya. Pero huwag mong gamitin ang common sense para husgahan ang aming pamilya. Clara, sa tingin mo ba maniniwala ako sa sinasabi mo? Kung ganoon, huwag mo akong sisihin dahil hindi kita binalaan. Kung gusto mong manatili dito, ang pinakamabuting paraan ay walang gawin. Natatakot ka lang. Ako ang tunay na anak ng mga Sterling. Malapit ko nang makuha ang loob ni Julio, nanay at tatay. Hintayin mo lang, palalayasin din kita. Swertehin ka. Binibining Clara, nandito na ang imported na dog food. Galing. Kailangan ko siyang patikimin ng bagong lasa. Ito ang aso ko. Siyempre, dapat ko itong pakainin. Pakakainin mo ang aso? Nandito na ako. Dapat kong maging pamilyar sa lahat ng bagay sa bahay sa lalong madaling panahon. Ang aso ay hindi eksepsyon. Pero kakabalik mo lang. Baka ako na lang ang pumunta. Alam kong ayaw mo lang akong mapabilang sa pamilyang ito. Hayaan ninyo si Binibining Clara na pumunta. Kung tutuusin, ang asong ito ay pinalaki niya mula noong tuta pa. Eh ano, hindi niya ako papayagang pumunta. Pupunta pa rin ako. Pero ang aso, Wala ng pero? Alam kong sinasadya mong nakawin ang buhay ko at hindi mo ito ibabalik. hindi totoo yan. Hindi ko ginawa. Dahil gusto mo, sige. Ikaw na. Pero ingat ka. Swertehin ka. Talagang ayaw ni Clara akong makisama sa aso. Hindi ba dahil natatakot siya na babantaan ko ang kanyang posisyon? Hintayin mo hanggang mabawi ko ang lahat. Hazel, bakit sa sandaling bumalik ka? Kinuha mo ang lahat na pag-aari ko. Mga baby, handa na ang hapunan. Tulong. Tulong. Kinakagat ako ng asong ulol. Kinagat ako ng asong ulol. Upo. Tingnan mo ang sarili mo. Tingnan mo ang ginawa mo. Sige, umalis ka na. Ikaw, pinakagat mo sa akin ang asong iyan. Hindi ako. Dugo. Marta, bilisan mo. Tumawag ng ambulansya. Kita mo? Sinabi ko sa'yo, huwag kang pumunta. Kilala ng aso ang amo. Kita mo? Nakagat ka. Ano ang ginagawa mo? Nakagat ka ng aso. Kailangan mo ng anti-rabies. Aray. Kabarin mo ang pantalon mo. Hindi. Takot ako sa karayom. Hindi. Hindi. Pigilan siya. Aray. Clara, babayaran mo ito. Ayos lang, ayos lang. Sige, sige. Clara, sa wakas nakabalik ka na. Bumili ako ng bagong damit. Hayaan mo akong bihisan ka. Okay. Nanay, gumagabi na.
Paano kung ibang araw na lang? Nanay, ayaw niya. Gusto ko. Tutal, ako naman ang tunay mong anak. Talaga. Si Hazel ay nakagat ng aso at binakunahan. Para naman sa kagandahang loob, ako na lang ang gagawa para sa kanya. Nanay, ako na ang gumawa. Sabi ng doktor, kailangan niyang magpahinga. Clara, binigyan ka lang ni nanay ng pagkakataon at sinayang mo. Ngayon nandito ka nagpapanggap at sinusubukang agawin siya sa akin. Sa tingin ko, natatakot ka lang na maagaw ko ang posisyon mo. Kaya mo ako inilalayo kay nanay. Nag-aalala lang ako sa'yo. Itong damit. Ay talaga para sa ikabubuti ko. Kung ganoon, huwag kang makialam. Ngayon, papabihis ako kay nanay. Kawawa naman. Tama na. Ang dami kong magagandang damit at wala pang sumubok nito. Ngayon, sa wakas may modelo na ako. Nanay, ako na ang magiging modelo mo habang buhay. Pag-isipan mo. Anyway, nasabi ko na ang sasabihin ko. Kung hindi ka makikinig, wala na akong magagawa. Hazel, ang ganda mo naman. Gagawin kitang isang napakagandang munting prinsesa. Talaga? Basta masaya ka. Ito ay galing lahat sa koleksyon ni nanay. Ano sa tingin mo? Kahanga-hanga, di ba? Nanay, ang mga bagay dito ay mas mahalaga pa, di ba? Halika, subukan mo ito. MMHMM. Nanay, ngayong may Hazel ka na, ayaw mo na ba sa akin? Ito ang tunay kong anak, isang napakagandang munting prinsesa. Clara, hintayin mo lang. Tingnan. Hindi ba maganda ang pagkabihis ko kay Hazel? Surprise! Ano sa tingin mo? Maganda, di ba? Simula noong bata pa kami, si Julio at ako ay mga biktima ng fashion ni nanay. Sa kasamaang palad, hindi ako likas na magaling, kaya laging umuurong si nanay. Ang aura ni Julio ay galing kay tatay. Ang nakamamatay niyang tingin ay madalas na nagpapaurong kay nanay. Wala kang pakialam. Para protektahan ang likha ni nanay, kumakain akong nakatayo. Hindi pa Pasko. Bakit may Christmas tree? Hindi ako madalas tumawa, maliban na lang kung hindi ko mapigilan. Hindi ba siya maganda? Parang manika. Kahit ang manika ay kailangang huminga. Magsasakal na siya. Ako, hindi naman. Ayos lang ako. Sige, sige. Kain na tayo. Baka hindi mo dapat pilitin ang sarili mo. Ano ang alam mo? Iyan ang pagmamahal ni nanay para sa akin. Nagsiselos ka lang dahil tinatrato ako ng mabuti ni nanay. Ang pagmamahal ng magulang ay kasing bigat ng bundok. Talagang naiintindihan ako ni Hazel. Sa susunod na buwan, magiging modelo ko siya. Ang pagmamahal ng magulang ay talagang kasing bigat ng bundok. Tawagan ang ambulansya. Bilis, bilis, bilis. Mag-ingat sa iyong hakbang. Huwag tumingin sa ibaba. May suot siyang neck brace, kaya malamang hindi siya makatingin sa ibaba, di ba? Binibining Clara, huwag mo masyadong isipin. Pagkatapos ng lahat, nanirahan ka na sa mga Sterling ng 18 taon. Sina Ginoong at Ginang Sterling ay nagmamalasakit pa rin sa iyo. Martha,
Napag-isipan ko na ito. Ang nurse na nagpalit sa amin ni Hazel noon ay dapat na isang tunay na eksperto. Ha? Siguro alam niya na si Hazel ay hindi tugma sa pamilya. 2 araw pa lang siyang nakabalik at muntik na siyang maparalisa. Kung 18 taon siyang nakabalik, mabubuhay pa kaya siya ngayon? Bueno. Kaya? May isang eksperto na nagpalit sa amin ni Hazel para ako ang sumalo ng dagok para sa kanya. Nandito ka para manukso, di ba? Sinasabi ko sa iyo, Clara, hintay ka lang. Mayroon pa akong nakatagong plano. Tigilan mo na iyan, manatili ka sa bahay, at huwag kang gumawa ng kahit ano. Ginagawa ko lang ito para sa ikabubuti mo. Napagtanto mo na mas mahusay ako sa iyo. At ngayon, nakakaramdam ka ng banta, di ba? Ikaw ay natatakot, di ba? Ang pagkatakot ay hindi makakatulong. Hindi ako uurong. Sinasabi ko sa iyo, nakagawa na ako ng mas detalyadong plano. Ngayong pagkakataon, tiyak na palalabasin kita sa bahay na ito. Kung hindi ako nakaratay sa kama ng 1 linggo, Clara, matagal nang natapos ang magagandang araw mo. Clara, ngayon, ipapamukha ko sa buong pamilya na kasuklam-suklam ka. Clara, hintayin mo lang, palalayasin ka rin sa bahay na ito. Hindi ko iyon ninakaw. Hindi ko ito kinuha. Nahuli ka na sa akto. At itinatanggi mo pa. Clara, kung ako sa iyo, mamumula ako sa hiya na manatili pa sa bahay na ito. Siye? Alis na ako. Clara, ito ang malaking regalong ibibigay ko sa iyo. Nanay, tatay, may mali. Nawawala ang gamit ko. Iyon ang alaala na iniwan ng aking mga magulang na nag-ampon. May magnanakaw ba sa bahay? Imposible iyon. Baka nailagay mo sa ibang lugar. Hindi ako nagkakamali. Tatay, may tiyak na tao sa bahay na ito na may mahabang kamay. Kailangan nating alamin ang totoo. Kung hindi, ang kaligtasan ng ating pamilya ay hindi masisiguro. Mahal, tama siya. Ang dami kong alahas. Tama. Bakit hindi? Magsimula sa kwarto ni Clara at hanapin. Papunta siya sa akin. Nahanap ko. Si Clara talaga ang nagnakaw ng pendant na jade ko. At sa tabi nito, bakit naroroon ang kwintas ni nanay? Anong kwintas? Nanay, tatay, tingnan ninyo. Alam ni Clara na hindi siya ang tunay ninyong anak, kaya sinimulan na niyang ilipat ang mga ari-arian ng pamilya. Oh, kalimutan mo na? Kalimutan mo na. Hindi naman malaking bagay. Bakit natin ito basta na lang ibababa? Tama ba? Nahuli kita nagnanakaw. At ngayon natatakot ka, hindi ka naman tunay nilang anak. Sina nanay at tatay ay pinalaki ka sa loob ng 18 taon, at ikaw ay kumagat sa kamay na nagpakain sa iyo. Nakikiusap ako sa iyo. Wala talaga akong oras para sa drama mo. Ako? Ako ang gumagawa ng eksena. Tingnan mo ito. Ang apoy. Ang pagkagawa. Malinaw na ito ay nagkakahalaga ng isang malaking halaga. Ginawa ng may maingat na pag-aalaga. Isang likhang sining. Si Clara ay pumili ng isang bagay na napakamahalaga upang nakawin. Talagang masama iyon. Oo. Mukhang napakamahalaga. Ito ay dapat na regalo mula kay tatay para kay nanay. Kaya ito ay nakalock sa safe. Eksakto, eksakto. Makikita mo na ang nagbigay ay ibinuhos ang buong puso sa paggawa nito. Tigilan mo na. Tumigil ka na. Ngayon natatakot ka.
Nasaan iyon noong ikaw ay nagnanakaw? Ito ay hindi pagnanakaw. Ito ay pagyurak sa tunay na pag-ibig at sa tapat na puso ng nagbigay. Kalimutan mo na. Hayaan mo na lang masunog lahat. Oo, ito ang tunay na pag-ibig at tapat na puso ng nagbigay. Kung hindi ito malilinaw, hindi pa ako tapos sa iyo. Perpekto. Clara, hintayin mo lang na mapaalis ka. Oo, ang katapatan at tunay na pag-ibig ng nagbigay. Oh, sabihin mo. Ibinigay mo ang kwintas na iyon sa iyong unang pag-ibig. Kayo dalawa, gaano ba kayo nagmamahalan? Kwintas na ginawa ng may pag-iingat. Tiyak na. Napakahalaga, di ba? Wala akong kasalanan. Mahal, hindi ba ibinigay ko sa iyo ang kwintas na ito para ingatan? Hindi ba iyon patunay ng pagmamahal ko sa iyo? Ikinandado ko ang kwintas, para lang, patuloy na paalalahanan ang sarili ko. At paalalahanan ang sarili ko kung gaano mo kamahal ang unang pag-ibig na iyon. Simbolong tulad nito. Regalo ng pag-ibig. Wala akong natanggap na ganyan. Papagawa kita ng pasadya. Nanay, tatay. Huwag kayong masyadong magalit. Hindi ko kukunin ang mga tira mo. Hazel, Ambulansya. Tumawag ng ambulansya. Tawagan na. Ngayong buwan, 3 beses ka nang pumunta. Baka kailangan mo ng membership card? nagpadala ako sa biglaang damdamin. Talagang mali ang ginawa ko. Hindi pagkakaintindihan lang iyon. Sa tingin ko, kinuha ni Clara ang kwintas para itapon para mapanatili ang kapayapaan sa bahay. Clara, ang kwintas na iyon. Sirain mo na lang. Talaga bang ibibigay mo yan? Bibili ako sa iyo ng mas maganda at mas mahal na alahas. Ito ay para mabawi ang sakit na naidulot ko sa iyo ngayon. Ang taong dapat na mabigyan ng kompensasyon. Hindi ba ako iyon? Siya nga pala. Kailangan ko ring pasalamatan si Clara sa pagpapakita sa akin ng aking mga pagkukulang. Clara, Jay, kunin mo ang card na ito at gamitin mo ayon sa gusto mo. Salamat, tatay. Tingnan mo, ang saya ni Hazel. Ako na ang bahala. Magbubook na ako ng flight. Ngayong gabi, lipad tayo papuntang Europa. Makakapag-bonding talaga tayo. Talaga? Ang galing! Oh. Nakauwi na ako mula sa ospital. 5 araw na. Bakit ikaw lang ang nakikita ko? Dahil hindi weekend ngayon. Kung weekend sana, makikita mo rin si Julio. Nasaan sina nanay at tatay? Thailand, Singapore, Indonesia, Curry at Bakute, Basilna, Indonesia. Nababaliw ka ba? Bakit ka biglang kumakanta? Pero sinasabi ko lang ang totoo. Si tatay, isang makapangyarihang negosyante, lumilipad araw-araw. Si nanay, isang bantog na internasyonal na artista, naglalakbay sa buong mundo. Hindi ako naniniwala. Paano nila babaliwalain ang kanilang tunay na anak na natagpuan nila sa wakas? Ikaw ang may pakana na pumipigil sa akin na makita sina nanay at tatay. Mukha siyang kawawa, parang si Shadow sa bahay. Paano kung ibigay ko sa kanya ang bola ni Shadow? Mapapasaya kaya siya noon? Wala akong pakialam. Gusto ko ngayong ding bumalik sina nanay at tatay. Medyo mahirap yata iyon. Paano kung sumama ka sa akin ngayon? Ikaw talaga ang tunay na anak. Napauwi mo talaga sina nanay at tatay. Sabi na mahalaga pala ako sa iyo. Hazel, ipinauwi mo kami ng nagmamadali. May problema ba? Sabi ni Marta gusto mong mamatay. Tatay, nanay, sana maging inyong tunay na anak. Maaari bang? Lumabas na ang resulta ng DNA test?
Hindi ba tayo nagkasundo ng 30 araw? Kakasimula ko lang ng break ko. Ano? Ang bilis ba ng paglipas ng buwang ito? 1 buwan para sa proyekto sa South City at hindi mo pa rin ito matapos? Mga walang kwenta ba kayo? 10 araw pa lang, 18 oras at 37 minuto. Ang galing. Bukas. Magpapa-beauty treatment ako. Sa loob ng 2 linggo, ang pag-negotiate ng international trade deal ay hindi rin malaking bagay. Hindi na kailangan ng final deadline ang exhibition ko. Umiyak ka kung gusto mo. Huwag mong pigilan. Tatay, nanay, sa totoo lang, ang dahilan kung bakit ko kayo pinaibalik ngayon ay ang pumanagutan ang responsibilidad bilang isang anak na Sterling. Ayokong maging isang batugan tulad ni Clara. Batugan lang ako. Hindi ko inaasahan na si Hazel ay magiging ganito ka-reckless. Ano ang gagawin natin ngayon? Tigil. Desidido na ako. Ipagmamalaki ko sina nanay at tatay. Hindi. Hindi mo gagawin. Bakit mo ako pinipigilan? Takot ka na baka sobrang galing ko at mailantad kang talunan? Ipinanganak ako. Nakatadhana sa tagumpay. Likas na ambisyosa. Hinding-hindi ako magiging isang batugan tulad ni Clara. Sa ganyang tiwala sa sarili? Kahit anong gawin mo, magtatagumpay ka. Nakatadhana sa tagumpay? Gusto mong maging tagapagmana? Hindi. Palagi ko lang. Gustong maging isang katulad ni Julio. Tayo ay hindi katulad ni Clara. Iba tayo. Hindi ko. Gagawing mahirap ang sarili ko. Sa totoo lang, palagi kang naging role model ko. Mula pa noon. Gusto kong maging isang katulad mo. Bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan ang sarili ko. Sa lahat ng mga taong ito, nag-iisa ako nagpagala-gala malayo sa bahay. Hindi kailanman naramdaman ang init ng pamilya. May isa lang akong maliit na kahilingan. Hindi ba maaaring bigyan ako ni nanay at tatay nito? Arturo. Gusto lang ng bata ng validation. Ano sa tingin mo? Ayos lang sa akin. See Carlos, iset up mo ang mga klase niya para bukas. Siya? Talaga? Ang galing. Sa wakas, makakasama na ako sa pamilyang ito. Hindi mo mapapakinggan ang rason sa taong nakatakdang mapahamak. Hindi talaga niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Anong problema? Binibining Hazel. Nagsimula na ang klase ngayong umaga. Simula ngayon, opisyal na akong gumagawa ng unang hakbang para maging tagapagmana ng Sterling. Mag-iiwan ako ng tatak sa pamilyang ito. Binibining Hazel. Ang mga aklat na ito ay para sa iyong pagbabasa sa umaga. Marami yan. Ito ang pamantayan ng Sterling Curriculum. Lahat ay ayon sa eksaktong routine na sinunod ni Ginoong Julio noon. At nagawa ito ni Ginoong Julio noon. Binibining Hazel. Pero may dugong Sterling ako. Kaya ito ni Julio, at kaya ko rin. Binibining Clara, handa na ang tanghalian. Ito ang pinakabago sa Haute Couture. Ilagay mo lang diyan. Carlos, kailan tayo kakain? Konting tiis na lang. Kapag nasuri mo na lahat ng financial at market cases mula sa nakaraang 5 taon,
At nakopya mo ang programming ng Sterling mula simula hanggang tapos ng 20 beses. Tapos ang unang yugtong gawain ay matatapos na. Binibining Hazel, bakit hindi ka nalang sumuko? May intindihan ka ni na Ginoong at Ginang Sterling. Hindi. Kailangan kong baguhin ang tingin ni nanay at tatay sa akin. Kailangan kong patunayan na 100 beses akong mas mahusay kay Clara. Bakit siya nakakain? Bakit siya nakakain? Bakit siya sobrang libre? Dahil batugan ako. Sabi ko sa iyo, pero ayaw mong makinig. Pero ayos lang. Ikaw ay ambisyosa, ako'y tamad. Pareho tayong may mas maliwanag na kinabukasan. Sa wakas nabasa ko na lahat. Gaya ng inaasahan, ako lang ang karapat-dapat maging anak ng mga Sterling. Binibining Hazel! Binibining Hazel! Hindi ka pwedeng kumain. Bakit? Hindi ba sinabi mo na kakain tayo kapag tapos na? Susunod ay ang klase sa kagandahang asal. Ang isang tunay na binibini ay hindi kumakain bago ang klase sa kagandahang asal. Clara, huwag kang masyadong mayabang. Sabi ko sa iyo, ang pagkain para sa kaluluwa ay ang tanging tunay na pagkain. Kumain ka na. Sa loob ng 2 oras, ang florera sa iyong ulo ay hindi dapat mahulog o gumalaw para makapasa ka. Ako, kaya ko ito. Upang maging isang anak na Sterling, kailangan mong malampasan ang mga pagsubok na ito. Panoorin mo lang. Kapag nalampasan ko ang mga pagsubok, ang mga Sterling ay wala ng lugar para sa iyo. Kung may lugar ako, hindi ko alam. Pero, nagsisimula ka ng umuga. Bagsak ka. Di bagsak, bahala na. Sa wakas, makakain na ako. Binibining Hazel? May klase ka pa sa gawaing bahay ngayon? Bakit kailangan ko pa kumuha ng klase sa gawaing bahay? Ang bahay ay kailangang maging napakalinis. Walang kahit isang buhok ng tao, walang kahit isang buhok ng aso. Binibining Hazel, sobra po kayong kumukuskos. Hindi po kayo marunong mag-mop ng ganyan ang ugali. Mag-ingat po at dahan-dahan. Tiisin mo na lang. Kapag tapos ka na, pwede ka nang magpahinga. Susuko na ako. Kung sino ang gusto, siya na ang gumawa. Pero ito po ang kursong inayos para sa inyo ni na Ginoong at Ginang Sterling. Hindi ba po kayo natatakot na mabigo sila? Binibining Hazel, marami pa po kayong gagawin ngayon. At ang Gujeng, Yangkin, Aleman, Arabe, at Pranses. At Susuko na ako. Susuko na ako. Clara, kasalanan mo ito lahat. Lalabanan kita. Tumawag ng ambulansya. Maliit na hairline fracture. Walang seryoso. Magpahinga ka lang. Parati ka nang nasa ospital. In-upgrade lang kita sa SVIP. Para kang nasa sarili mong bahay. Salamat, Doktor. Walang bagay sa mundong ito na mahirap kung handa kang sumuko. Sinabi ko na sa iyo noon pa. Hindi madali ang mga klaseng ito. Pero ayaw mong makinig. Nakita mo? Nasa ospital ka na naman. Gutom ka. Wala ka pang kinakain, di ba? Eto. Ay, teka. Sabi ng doktor, bawal ka munang kumain ngayon. Kung gusto mong magsuot ng corona, kailangan mong pasanin ang bigat nito.
Sinugo ako ni nanay at tatay para alagaan ka. Nakakainip. Maglaro na tayo. Julio, masakit ang tiyan ko. Kailangan kong pumunta sa banyo. Tuwing maglalaro tayo, pumupunta ka sa banyo. Pagkatapos ng round na ito, Julio, kaya ko ring maglaro. Ayaw niya. Gusto ko. Kalimutan mo na. Sabi na ng doktor, kailangan mong magpahinga at mag-relax. Huwag kang masyadong ma-stress. Julio, sige na. Clara, ayaw mo akong makipag-bonding kay Julio. Ako, alam ko ang katawan ko. Ngayon, ang kailangan ko ay ehersisyo. Wala siyang alam gaya ng paghihirap niya. Julio, ang ganda ng stats ko. Tsaka, ang IQ ko ay mas mataas pa kaysa sa iba. Sigurado ako, kaya kong mag-carry. sige, laban. Ang kapatid ko ay isang batang henyo, walang ekspresyon at tahimik. Pero ako lang ang nakakaalam na para sa kanya. Ang paglalaro ay parang isang bihasang driver na nasa manibela. Healer ka at pinapakain ng kalaban. Ano? Mayroon ba silang motherly love na kulang ka? Julio, hindi ko. Julio, may items na ako. Ngayon, handa na talaga ako. Isang combat support na gumagawa ng AP cloak? Ano? Naghahanda ka na ng damit pang libing, magkalat ng bigas sa phone mo, at kahit manok, mas maayos pa gumalaw kesa sa iyo. Talagang naset mo ang bagong record ng kapatid ko. 20 sunod na pagkatalo. Ang galing. Yan ang high IQ. Kahit unggoy, mas magaling pa sa'yo. Mula noong bata pa kami, natatalo ang kapatid ko sa lahat ng laro niya at sobrang galing niya mang trash talk. Siguradong makakaramdam ka ng tunay na sakit ng puso. Pagkatapos ng ilang araw sa ospital, sa wakas nakabalik na ako. Binibining Hazel, basang-basa na po kayo. Sinabi po ni na Ginoong at Ginang Sterling na dalhin kayo agad sa sauna para makapagpahinga. Sigurado nag-aalala sila, baka magkasakit ako. Sa totoo lang, sina nanay at tatay talagang mahalaga ako sa kanila. Simula nang bumalik si Hazel, laging pabalik-balik sa ospital. Naghanda ako para sa kanya ng isang buong set ng plano. Unang hakbang. Hugasan ang malas gamit ang tubig. Para sa artipisyal na ulan na ito, nagdagdag ako ng 36% na sterilization system. Kumpara sa tradisyonal na pagsunog ng sage, mas siyentipiko ito. Ginoong at Ginang Sterling, ang artipisyal na ulan po ay nahugasan si Binibining Hazel mula ulo hanggang paa. Saan na ba si Hazel ngayon? Carlos, pwede na ba akong lumabas? Hindi na ako makahinga. Sa isang oras pa po, ang high temperature sterilization ay mas magiging masinsin. Binibining Hazel, konting tiis na lang po. Kaya ko ito. Alam ko kaya ko. Hindi ko kayang ipagkanulo ang tapat na pagmamahal ng pamilya ko. Pagkatapos ng pagbuhos ng tubig, ang ikalawang hakbang ay paglilinis sa apoy. Hindi ba sobra na iyon? Sa sauna, espesyal kong inilagay isang ultraviolet sterilization system at isang infrared fire suppression system. Ang uling ay binasbasan na rin. Ang mataas na init ay parang tradisyonal na pagtalon sa apoy. Mas magiging epektibo ito. Julio, ginagagawa mo bang isang malaking biro si Hazel? Dahil laging nasa ospital si Hazel,
espesyal kong inihanda ang trust fund na ito. Ang insurance policy na ito ay sumasaklaw sa lahat. Makakatipid tayo sa dagdag na gastos. Yan ang anak ko. Ngayon, Bukod sa pamilya natin, si Clara lang ang may libreng oras. Kaya ang benepisyaryo ay si Clara. Tuwing pumupunta si Hazel sa ospital, makakatanggap si Clara ng kabayaran. Sina Ginoong at Ginang Sterling po ay naghanda nito trust fund para sa iyo. Ginagarantiyahan nito ang kaligtasan mo, kung sakali. Hindi ko inaasahan na maging napakaalalahanin ni nanay at tatay sa akin. Trinato na nila ako bilang pamilya. Carlos, gusto ko silang pasalamatan ng personal sa lahat ng ginawa nila para sa akin. Dalhin mo ako sa kanila ngayon. Sipo, Sara na po. Tatay, nanay, lahat ng inihanda ninyo para sa akin. Naranasan ko na lahat, hindi ko akalaing mamahalin nyo ako ng ganito. At sobrang bait nyo sa akin. Mula ngayon, doble ang sipag ko para ipagmalaki nyo ako. Hindi ko inaasahang ganoon kasabik si Hazel sa ritual ng paglilinis na ginawa ng pamilya para sa kanya. Natural lang. Ang magkakapareho talagang nagkakasama. Hazel, marunong ka talaga. Magpasalamat. Ngayong lumabas ka na ng ospital, nakuha ko rin ang pinakamagandang pelikula sa karera ko na dobleng biyaya. binabati kita sa isa pang papel na minsan lang sa buhay. Cheers! Nanay, ang bagong pelikula niyo siguradong mananalo sa lahat ng major award at sasakupin ang bawat seremonya. Dahil napakabait ng pamilya sa akin, kailangan kong mag-ambag sa karera ni nanay. Ang pag-iisip lang ay sapat na para sa akin. Hindi ko hahayaang maunahan ako ni Clara. Susulatan ko si nanay ng review ngayon para i-hype ang pelikula. Busog na ako. Tuloy niyo ang pagkain. Ang industriya ng showbiz ay mapanganib. Si nanay ay laging umaasa sa talento niya. Ikaw, huwag mong guluhin ito. Si nanay ang nagpalaki sa iyo. Hindi ka lang walang utang na loob, kundi inuudyukan mo pa akong maging katulad mo. Paano naman pinalaki ng mga Sterling ang isang walang utang na loob na tulad mo? Naaawa ako kina tatay at nanay. Ginagawa ko talaga ito para sa ikabubuti mo. Si tatay at nanay ay mabait at hindi kayang palayasin ka. Pero hindi ibig sabihin ay ganoon din ako. Bababawiin ko ang nanay ko. Kopyahin ang mga post ko, bahas sa lahat ng platform, at kontrolin ang mga komento sa lahat ng dako. Ayaw kong makakita kahit isang negatibong review. Pera, ay walang problema. Sa pagkakataong ito, tiyak na makikita ako ni nanay sa bagong liwanag. Elena, trending ka. Pero nakalib ako kamakailan. Paano ako naging trending? Tingin. Hindi pa nga lumalabas ang pelikula. Pinaiinit na nila ito nang walang basehan. Pinupuri nila siya. Akala ba nila bobo ang manonood? Anong nangyayari? Sa tingin ko, ang mga award na napanalunan niya dati, hindi gaanong mahalaga. Sinong torrentadong naninira sa akin? Kapag nahuli ko sila, pagsisisyon ko sila. Ngayon, ang buong internet ay pinag-uusapan ang bago kong pelikula. May sumulat ng review. Pumupuri sa akin, ng sobra, at higit pa. Ngayon, ang sitwasyon ay wala ng kontrol. Ang manager ko ay iniimbestigahan ito. Sino ba talaga ang nag-post? Nakita ko lang ang trending topic. Baka si Hazel ang nasa likod nito? Kung ito ay matuklasan. Nanay, huwag kang magalit. Nanay, relax. Ang internet ay maraming uri ng tao. Itong buong bagay, huwag mong seryosohin. Ikaw pala, Clara. Sinusubukan mong kunin ang kredito sa trabaho ko. Nanay, alam ko kung sino ang sumulat nito. Sino? Ako iyon. Ako ang sumulat ng review na iyon. Ikaw. Bakit mo ito ginawa sa akin? Nanay, hindi na kailangan magpasalamat. Iyan ang dapat gawin ng isang anak. Balak ko itong gawin at umalis nang hindi kumukuha ng kredito. Pero may mga tao ayaw na maging malapit tayong mag-ina.
Tigilan mo iyan. Ako ang sumulat ng review. Ako ang kumuha ng mga troll. Bakit hindi ko iyon masabi? Gusto ko lang maging sikat, ang nanay ko sobrang sikat. Walang pag-asa. Talagang walang pag-asa. Nanay. Teka, wala ka talagang alam kung anong nangyayari? Si nanay ay trending online. 3 araw nang pinagtatawanan. Araw-araw akong nag-aaral ng mabuti. Hindi tulad mo na maraming libreng oras para mag-online. Ang tribute film na ito ay nahahati sa 2 bahagi. Ang unang bahagi ay nailabas na. Si nanay ay nasa ikalawang bahagi, na hindi pa nga nagsisimulang i-film. Nanay, hindi ko alam na ganito pala. Kung alam ko lang na ganito, hindi ko sana ginawa iyon. Dahil kasalanan ko ang gulo na ito, magpo-post ako ng paglilinaw online ngayon din. Nakikiusap ako, huwag kang magpakahirap. Manatili ka lang, at huwag gumawa ng kahit ano, iyon na ang pagtulong sa akin. Nanay, hayaan mo akong ihatid ka para magpahinga. Clara. Sadyang hindi mo ako sinabihan, 2 parte pala ang pelikula. Gusto mo lang akong mapahiya sa harap ni nanay. Binalaan na kita dati. Pero, sino bang mag-aakala na matigas ang ulo mo? Malinaw na bitag na ginawa mo. Alam mo kung gaano ko kamahal si nanay. Sadyang inudyukan mo akong isulat ang review na iyon. Tigilan na yan. Sa ilang araw, nasa set na ako. Nagkataon lang na ang crew, kailangan ng katulong. Clara, sasama ka sa akin sa set, para hindi kayo mag-away pag nagkita. Sumali sa crew? Nanay, wala po akong magaling sa kahit ano. Siguro dapat kalimutan na lang. Nanay, gagawin ko po. Dahil nagdulot ako ng sobrang gulo sa pagkakataong ito, hayaan ninyo akong makabawi. Pero, Nanay, galit pa po ba kayo sa akin? Hindi niyo po ba ako mapapatawad? sige. Talaga? Ang galing. Isang mag-inang duo na sasakupin ang showbiz, magiging isang tunay na alamat sa industriya ng showbiz. Malamang ang crew malas na naman. Sa pagkakataong ito, inanyayahan namin ang internasyonal na bituin na si Ginang Sterling upang maging bida sa ating pelikula bilang pangunahing aktres. Sa isang aktres na tulad ni Ginang Sterling, isang pambansang kayamanan, sumasama sa atin. Ang ating pelikula ay garantisadong magiging malaking tagumpay. Ang maging bahagi ng paglikha ng pelikulang ito ay isang malaking karangalan. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagmamahal at pag-aalaga ninyo sa aking nanay. Para sa akin, ako ang tunay na anak ni Ginang Sterling. Ang pangalan ko ay Hazel. Kahit malaki o maliit ang papel, ibibigay ko ang lahat ko. Kung ano ang ina, ganoon ang anak, ang ganda niya. Oo, talagang inaalagaan ng bituin ang anak na ito. Sinong may alam, baka maging sumisikat na bituin din. Sa bahay, nag-aral ako ng profesional na pagluluto. Ako mismo ang gumawa ng mga cupcakes na ito. Bilang baguhan dito, tinatrato ko ang lahat ng merienda. Kayo na ang kumuha. Eto, Direktor. Sige, kumain na kayo. Gumamit ako ng mga pinakamagagandang sangkap at masisiguro kong masarap ang mga ito. Ang paggawa ng basurang ito ay nakapagod sa akin. Ilang araw akong gumawa nito. Sumasakit ang likod at baywang ko. Pero, kung maiiwan ko sa mga taong ito ang magandang impresyon sa akin, sulit na sulit ito. Ang sarap talaga, mas masarap pa kaysa sa mga panaderya sa labas. Masarap, masarap. Nanay, sa mga nakaraang araw, nagbigay ako ng maraming problema sa iyo. Pero huwag kang mag-alala, kapag nasa set na ako, hindi na ako magdudulot ng pag-aalala sa iyo. Aray, ang sakit ng tiyan ko. Anong nangyayari? Anong nangyari sa iyo, Direktor? Ang mga cupcakes na ito ang malamang na problema. Imposible iyan. Direktor, ako mismo ang gumawa ng lahat ng ito. Paano nangyari iyon? Tingnan mo, itong cake ay... Hazel, itong cake mo, paano mo ginawa? Sinunod ko lang ang tutorial sa cooking class ko. Ang dami ko lang ginawa nitong nakaraang 7 araw. Nasa ref lang ito. Imposibleng masira iyan.
7 araw. Paano nakatagal ang cake ng ganoon? Marta, tumawag ng ambulansya. Bilisin mo. Sige. Nasaan ang pasyente? Ligtas na siya. Dahil lang nagka-food poisoning ang buong crew. Nasa balita na ito. Kahit saan. Kap. Pasensya na po, Direktor. Dahil nangyari ito, ako na ang sisigat ng buo. Sa unang araw ng filming, naospital ang buong cast at crew. Sumpa talaga ito. Ang anak mo, hindi ko na siya magamit. Kung may mangyari pa, hindi na masukat ang pagkalugi ng crew. Director, ito. Isang malaking misunderstanding lang ito. Maganda ang intensyon ko, pero nag-backfire. Pasensya na talaga. Kita mo? May sarili pa siyang background music kapag nagsasalita. Paano ko siya kukuhain? Hindi. Tingnan mo, may kailangan ako. Director. Hindi. Direktor, hintayin mo akong bumalik. Pag-uusapan natin pagbalik ko. Pasensya na po, Direktor. Pasensya na at nakita mo iyon. Nanay! Nanay! Narinig ko na nasa ospital ka. Anong nangyari? Ayos lang ako, si Hazel. Hindi talaga ako nagulat kahit kaunti. Ginang Sterling. Sa tingin ko, ang role na ito para kay Hazel ay perpektong akma. Ako. Oo, perpektong akma. Ako ito, Hazel. Tada. Bumalik na naman ako. Ang galing mo, Clara. Yung cameo na ginawa mo sa pelikula ay cute kahit sa BTS shots. Simula ngayon, dapat umarte ka ng mas madalas. Minana mo talaga lahat ng magagandang genes ng artista. Paglabas ng pelikula, magiging malaking hit iyan. Patuloy ka lang sa landas ng bulaklak, Clara. Salamat sa inyong lahat. Pero kailangan nyo ring alagaan ang sarili ninyo. Iiwan ka na namin. Paalam, Clara. Paalam. Clara. Nilagyan mo ba ng lason ang cake at gumamit ng maruruming taktika para nakawin ang role ko? Sabi na yung mga punta mo sa ospital, mabubulok ang utak mo. Ikaw. Clara. Makinig ka, may sasabihin ako. Kahit gaano karami ang maruruming taktika na gagawin mo, ang tunay na kadugo ni na tatay at nanay ay ako. Sila ay palagi, walang kondisyon, pipiliin ako. Clara, Hazel, bumalik kayo sa tamang oras. Bukas dadalo tayo sa isang charity gala. Tingnan ninyo. Alin ang mas maganda sa akin? Isa na namang gala, pero nakakainip ang mga gala na iyan. Galing. Hindi pa ako nakapunta sa isang public event. Sa gala, magpapakita ako ng magandang palabas at magniningning. Ito ay isang gintong pagkakataon para kina tatay at nanay na ipakilala sa publiko ang aking tunay na pagkatao. Pagdating ng panahon, siguradong mananakaw ko ang spotlight para malaman ng lahat na ako ang tunay na anak ng mga Sterling. Pumapasok na sa silid ang tagapangulo ng Sterling Group. Kasama ang kanyang asawa, ang sikat na artista, at ang kanilang minamahal na anak na lalaki at babae. Ang munting sinta na si Clara, walang kamalay-malay na ang gown na suot niya ay pinalitan ko na. Ang pagsusuot ng peking gown sa isang high society gala, naghahanap lang siya ng kutyain. Ang gown na suot ni Clara ay halatang peke. Sa ganitong okasyon, nagsuot siya ng peke. Ang cheap, kaya naman ampon lang siya ng mga Sterling. Kaya hindi siya makakapantay sa marangal, eleganteng tunay na anak. Si Hazel ay talagang isang tunay na lady ng high society. Tama ka. Ang karangalan at ligaya ng mga Sterling ay si Hazel lamang. Ang daming reporter dito. Ang laki ng ngiti mo. Baka pangit ang kuha sa'yo. Ano ba? Tara, mag-socialize tayo sa harap. Clara, sama mo si Hazel para makilala niya ang lugar. Ang nakakapagod ng mga socializing na ito. Sa halip na mag-socialize dito,
Mas gugustuhin ko pang kumain ng masarap. Akala ko na nga eh. Ayaw lang niya akong makisama. Kung gayon, huwag mo akong sisihin. Diyos ko, Clara, sa ganitong mamahaling piging, nagsuot ka ng pekeng gown. Ang tagapagmana ng Sterling ay nakasuot ng peke. Halatang peke ang tag na iyan. Nakakawalang galang sa gala. Clara, alam mong darating kami sa gala ngayong gabi. Tapos nagpakita kang may suot na peke. Hindi mo ibinenta ang tunay na damit, di ba? Nahuli ka na dati sa palihim na paglipat ng ari-arian ng pamilya. Hindi ko inakala na ginagawa mo pa rin iyon. Anong sinabi mo? Hindi ko ibinenta iyon. Narinig ko na ang tungkol sa pagpapalit ng sanggol noong isilang, tulad ng inaasahan. Dahil hindi siya tunay na anak, hindi siya nagkaroon ng ugnayan. Oo nga, nagnakaw pa siya ng gown para ibenta. Ang babaw. Clara, hintayin mo lang, mapapahiya ka. Sa wakas, nakuha ko na ang matamis kong paghihiganti. Ang inosente, sapat na ang sarili nito. Wala akong pakialam. Ang gown na suot niya ay lumitaw sa exhibit bilang kaparehong tunay na gown. Parang ang mga Sterling ang nag-donate. Kaya binibining Sterling, nang walang pakialam sa sasabihin ng iba, ay nag-donate ng tunay na gown sa foundation ng Kawang Gawa para sa Kawang Gawa. Iyan ang klase, iyan ang kagandahang asal ng isang tunay na dalaga. Simple, marangya, at may lasa. Ikaw, ano ang pinag-uusapan nyo? Marta, saan ka pupunta? Sinabi ni Ginang Sterling na mag-donate ng mga lumang damit mula sa brand. Perpekto. I-donate mo rin ito. Si binibining Sterling ay hindi nakikipagkompetensya. Tahimik siyang nagbibigay sa Kawang Gawa. Hindi tulad ng iba. Sa kasal ni Kiwiya, doon siya nagpapakalat-kalat. Hindi ko iyon idonate. Binibining Sterling, huwag kang magpakamahiyain. Kahit na inaapi ka, hindi ka man lang lumalaban. Iyan ang tunay na kagandahang asal. Wala namang umaapi sa akin. Ang isyo ng tunay na anak ay hindi pa napatunayan. Kung ako ang tatanungin, ito ang kagandahang asal ng isang tunay na dalaga. Ang pagkakaiba ay malinaw. Pero si Hazel, ang fur coat na suot niya, ay lubusang binabaliwala ang layunin ng gala ngayong gabi, na protektahan ang wildlife, walang kalakalan, walang pinsala. Tingnan. Ang balabal na suot niya, parang tunay na balahibo. Sino ang nakakaalam kung ilang inosenteng buhay ang nasaktan? Nagpapakitang gilas lang siya. Wala siyang respeto sa buhay. Nakakadiri. Hindi totoo yan. Hindi ko alam. Ang tema ngayong gabi ay, Unang beses pa lang niya sa ganitong charity gala. Hindi niya alam ang mga patakaran. Hindi ko siya naalala sa tamang oras. May parte akong kasalanan. Pasensya na. Ang bait ni binibining Sterling. Siya ay maling inakusahan na may suot na peke, at ngayon, ipinagtatanggol pa rin niya si Hazel, at nagsasalita para sa kanya. Malinaw na hindi siya pinalaki sa pamilya Sterling. Kahit na ibalik nila siya, hindi siya magiging tunay na dalagang may pinag-aralan. Wala siyang magandang pagpapalaki. huwag kang magkunwaring banal. Inaapakan mo ako para sa iyong imahe. Ano bang nangyayari sa inyong dalawa ngayon? Tatay, Nanay Julio, kasalanan ni Clara ang lahat. Hindi niya sinabi sa akin ang tema ng charity. Kaya isinuot ko ang damit na ito, at napahiya ako sa harap ng lahat. Siguradong sinadya niya iyon. Marami kang klase sa bahay. Hindi ka ba matututo kay Clara? Mahirap ba talagang manahimik na lang at hindi gumawa ng gulo? Bakit hindi pa lumalabas ang resulta ng DNA test? 20 araw pa lang. Kahit anuman ang resulta ng test, ipapadala natin si Hazel upang mag-aral sa Valoria. Pero ang Valoria ang pinakamalayong bansa mula sa atin. Sige, aalis na ako. Pero siya, bakit hindi mo siya palayasin? Bakit hindi siya umaalis? Salamat sa inyong lahat, sa inyong dedikasyon sa Kawang Gawa. Ngayon ay inaanunsyo ko ang nagwagi ng Best Contribution Award ngayong gabi ay ang tagapangulong Sterling at ang kanyang asawa. Pakiakyat ang buong pamilya para tanggapin ang parangal. Clara, narinig kong ibinigay mo ang totoong gown bilang regalo. Napakabuti mo naman. Umakyat ka na. Sumama ka kay nanay para tanggapin ang parangal. Nanay, ako.
Nanay, Nanay, gusto ko ring sumama. Huwag kang pumunta ng naka-fur. Dito ka lang. Sawa na ako. Ako ang tunay mong anak. Bakit siya ang tatanggap ng award? Isasama mo siya, pero hindi ako. Pero ipapadala mo ako para mag-aral sa ibang bansa. Sa malayong lugar, nanay at tatay. Bumalik na ako. Kung may kailangang umalis, siya dapat. Wala akong pakialam. Ngayon, kailangan mong pumili sa pagitan namin. Ang mga bata lang ang kailangang pumili. Hindi ba gusto ng matatanda ang dalawa? Tama. Hindi naman sa hindi namin kayo kayang sustentuhan pareho. talunan talaga ako. At lagi akong hindi kabilang sa pamilyang ito. Hindi ko inaasahan na mapili ng ganito. Bukod pa riyan, si Clara ay napakatanga at sa ilalim ng aming pag-aalaga, siya ay naging isang batugan. Kung hahayaan natin siya sa labas, malamang hindi siya makakaligtas. Kailangan nating managot para doon. Salamat. Hindi. Ako o siya. Siya o ako. Ngayon, dapat mong pumili sa pagitan namin. Kung hindi, puputulin ko kayong lahat. Nanay, hindi mo talaga kayang mapalayo sa akin, di ba? Kung maghihiwalay tayo, magmomodelo ka pa ba para sa akin? Hazel, pagkatapos ng ilang taon na mag-isa ka, kahit umalis ka ngayon, magiging maayos ka naman. Hello? Ano? Lumabas na ang resulta ng DNA test. Bumalik na ba ang resulta ng DNA test? Kapag lumabas na ang resulta, mapapatunayan na ako ang tunay na anak ng mga Sterling. Pagkatapos, si Clara ay wala ng dahilan para patuloy na umasa sa pamilya ko. Pasensya na po talaga. Nasira po ang testing machine dahil sa pagkakamali ng isang intern. Inaayos na po ito ngayon. Baka po, medyo magtagal pa. Hindi. Kailangan ko ang resulta ngayon din. Sira ang test machine. Inuutusan kitang ayusin iyan. Kung tao ang sira, kaya kong ayusin. Pero kung makina, hindi ko kaya. Alam mo ba kung sino ako? Paano mo nagawang kausapin ako ng ganyan? Ang test subject. Ako. Hazel, para sa ikabubuti mo, tigilan mo na ito o mapupunta ka sa ospital ulit. Wala kang pakialam. Hindi ako aalis. Kung hindi lalabas ang resulta ngayon, mananatili ako rito hanggang sa huli. Tama na. Tama na. Umuwi na muna tayo. Clara, lumabas ka sandali. Clara, handa na ang art show. Yung storage room mo, pahiramin mo ako para sa ilang piraso. Kapag nagsimula na ang eksibisyon, sabay nating ilipat. See ya. Clara, kaya pala sumisipsip ka kay Julio sa likod ko. Sinusubukang nakawin ang pwesto ko sa puso ng pamilya. Hindi ko siya papayagang gawin ang gusto niya. Abangan mo. Dalhin mo rito. Ilagay mo rito. Kung si Clara ay mabigong protektahan ang pintura ni Julio at magulo ang eksibisyon, gusto kong makita kung paano niya haharapin. Saka natin makikita ang gagawin mo. Pakiusap, enjoyin ang aking huling obra. Clara, paano mo nawala ang pintura ni Julio? Lagi mong sinisira ang lahat. Alam ko sinasadya mong subukang sirain ang eksibisyon ni Julio. Paano ito nangyari? Ikaw, Julio, hindi ko ginawa. Bahagya kaming nakakuha ng tiket sa eksibisyon para lang makita ang huling obra ni Julio. Kasalanan ng malas na iyan. Lumabas ka. Lumabas ka. Lumabas ka. Julio. Clara, kita tayo sa eksibisyon. Ingat kayong lahat. Ang eksibisyong ito ay napakahalaga para kay Julio. Kung may magkamali, mapapasama ka sa malalim na problema. Tama. Tama si Hazel. Ang talas ng dila ni Julio. Mas mabuting tingnan ko.
Teka, may painting din ako dito. Hindi rin ito nailipat, di ba? Hindi pwede. Kung ang painting na ito ay maipakita sa eksibisyon, masisira nito ang reputasyon ni Julio. Ang paggamit ni Julio ng liwanag at anino ay talagang walang katulad. Napakabata, pero napakagaling. Balita ko ang pangunahing atraksyon ngayong taon ay talagang napakaganda. Hindi ako makapaghintay. Sige, sandali lang. Darating na. Maligayang pagdating sa lahat sa aking art exhibition. Ipinagmamalaki kong ipakita ang aking huling obra maestra, pinamagatang Buhay. Dali. Ipakita na. Teka, huwag itong ipakita. Huwag mo itong ilantad. Julio, anyway, tong painting ay hindi pwedeng ipalabas dito. Clara, maraming tao ang naghihintay na makita ang grand finale ni Julio. Desidido kang hindi ito ilantad. Huwag mong sabihing nasira ang painting. Hindi mo kaya ha? Julio, anyway, tong painting hindi pwedeng ipalabas. Kung hindi, magiging mancha sa iyong karera. Ganun ba kaseryoso? Maraming tao ang naghihintay na makita ito. Julio, huwag mong pakinggan ang kalokohan ni Clara. Ilantad mo na lang. Oo nga, ginagawa niyo tong maliit na palabas. Publicity stunt ba to? Eksakto. Pumunta ako rito para lang makita ang huling painting na ito. Ilantad mo. Ilantad mo. Kung ayaw mo, ako na. Talagang sinubukan mong sirain ang art show ni Julio. Ang galing. Talagang karapat-dapat na maging huling obra maestra ng batang henyo. Ito ang tunay na sining. Napakagaling. Tiyak na naitago ko ang painting na iyan. Ano ito? Julio, pasensya na. Baka napaghalo ng mga mover at dinala rito ang painting ko. Walang kahirap-hirap na mga hagod. Pagbabalik sa pagiging simple. Dalisay at simple. Kaya naman ang painting na ito ay tinatawag na buhay. Ang pinakamataas na anyo ay walang anyo. Ang pinakamataas na tunog ay tahimik. Isang tunay na henyo! Napakabata pa, ngunit may napakalalim na pagkaunawa sa buhay. Ang inkwash palette sa ilalim ng liwanag na ito ay talagang walang kapantay. Hindi. Ito ay isang bagay lang na ginawa ko ng biglaan. Ito ang tinatawag mong obra maestra. Kung hindi mo naiintindihan ang sining, tumahimik ka. Anong ibig mong sabihin na wala akong alam sa sining? Kung wala kang panlasa, huwag pilitin. May mga tao talagang walang sense sa sining. Maraming salamat sa inyong lahat sa paghanga sa aking painting. Pero may kailangan akong linawin. Ang painting na ito ay gawa pala ng aking kapatid na babae. Julio, ano ang ginagawa mo? Ang painting mo ay mas maganda kaysa sa huli kong obra. Sa gitna ng makamundong karangyaan, ang pinakamalaking katotohanan ay pagiging simple. Karapat-dapat ka sa karangalang ito. Ang kuya ay isang henyo, at ang ate ay mas talentado pa. Gaya ng inaasahan mula sa isang pamilya ng mga henyo. Kailangan kong masusing tingnan ang obra maestrang ito. Tama. Seryoso, ano ba ang maganda sa painting na ito? Bulag ba kayong lahat? Clara, huwag kang magyabang. Ambulansya! Bilis! Tumawag ng ambulansya! Halika, Julio, anong ginagawa mo dito? nasaktan ka sa art exhibition, kaya tama lang na pumunta ako. Julio, ang busy mo at pumunta ka pa para alagaan ako. Talaga kang pinakamabuting kuya. Hindi naman, wala namang ibang dumating ngayon. Si Clara? Nasa bahay lang siya buong araw. Walang ginagawa, palamunin lang sa pamilya. Bakit wala siya rito para alagaan ako? Si Clara ay tumataba kamakailan at tumaas na rin ang body fat niya. Gusto ni nanay na maglakad-lakad siya, kaya pinapunta siya ni tatay sa isang magaan na trabaho sa kumpanya. Kailangan niyang mag-time in araw-araw. Ano? Talagang pinapasok ni tatay ang isang tagalabas sa kumpanya? Kung ganoon, sasama rin ako. May binabalak si Clara.
Kailangan kong bantayan ang bawat galaw niya para sa ating pamilya. Magbabantay ako. Oy, oras ng trabaho na. Kayo ang mukha ng kumpanya. Sino ang nagsabing pwede kayong dito kumain at uminom? Akala nyo ba bahay nyo ito? Ito ang afternoon tea na binigay ni Binibining Sterling para sa amin. Clara, hindi siya si Binibining Sterling. Ako, ang tunay na Binibining Sterling. Siya ay peke lang. Imulat ninyo ang inyong mga mata at tingnan ninyong mabuti. Ang tagapangulo. Iyon ang tatay ko. Inilagay ako ni tatay bilang tagapamahala ng kumpanya. Ang kumpanya ay makakaranas ng malalaking pagbabago. Hello po, ma'am. Ayan, ganyan dapat. Kayo dalawa, nagpapabaya kayo. Walang bonus ngayong buwan. Kung mahuli ko kayo ulit, sisante kayo. Well, si Clara pala. Habang wala ako, tinuruan mo ang mga tauhan ko na maging tamad na tamad. Ngayon, sa ngalan ni na tatay at nanay, tuturuan kita ng leksyon. Sino ba siya? Ang yabang-yabang. Hindi siya kasing galing ni Clara. Kalimutan na. Hugad ng ahas ito. Tauhan lang tayo. Binabayaran tayo para tiisin ang kalokohan. Tiisin mo. Magaling lahat kayo. Kayo rin. Aba. Ang damit ko, oras ng trabaho. Sa halip na magtrabaho, nagpapaparty kayo. Ano bang problema mo? Kapag busog kami, mas maganda ang trabaho namin. Clara, tamad ka na nga, ginawa mo pa sila na kasing tamad mo. Pero ang afternoon tea ay benepisyo ng kumpanya. Madali kang magsalita, pero ginagastos mo ang pera ng mga sterling. Kita mo, tipikal. Ang mga ampon, marunong gumastos. Wala kang pakialam sa negosyo ng mga sterling. Ako, may pakialam. Nagmamalasakit ako. Huwag mo nang dibdibin. Wala sa tamang pag-iisip yan. Tara, palitan na kita. Walang oras para dyan. Si Ginoong Sterling ay gumugol ng 1 taon at nagpakahirap para mag-headhunt ng isang top engineer. Sisimula na siya anumang oras. Kailangan kong seryosohin ito. Di ko pwedeng sirain ito. Magiging maayos yan. Tara na. Hoy, anong tinitingin mo? Ibababa mo yan. Tigilan mo na ang pagkain. Ipadala ang ulat ng trabaho ngayong araw. Ang plano ngayong taon at ang buod ng KPI para sa susunod na 3 buwan, lahat sa email ko. Pero alas 4 na. Malapit ng uwian. Uwian. Ang nasa isip mo lang ay ang umuwi. Binabayaran ka ng mga sterling para lang mag-isip ng pag-uwi. Kung ayaw mong gawin, maraming ibang gagawa. 9 hanggang 6 na araw sa 1 linggo, sobrang maluwag pa. Dapat nating gawin ang oras ng trabaho, 24 na BA, 7 araw sa 1 linggo, sa pinakamababa. Sino ka? Sino nagpapasok sa'yo? Mano po, nag-onboard ako ngayon. Onboarding? $5 milyong. Tama. Napag-usapan na namin ito ni Ginoong Sterling. Sino ka ba para humingi ng 5 milyon? Anong akala mo sa'yo? Ingatan mo ang iyong pananalita. Si Ginoong Sterling ang nagdala sa akin dito. Sulit ka ba? Ang pera ng mga sterling ay hindi tumutubo sa puno. Umalis ka na rito. Hindi namin ipoproses ang kontratang ito. Ang inyong kumpanya ay nagpakahirap para dalhin ako. Ngayon sisibakin mo ako? Niloloko mo ba ako? Naku, sige. Hinihingi mo ang buwan, 5 milyon, basta-basta. Kung pumayag ako, magiging tanga ang mga sterling. Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Ang mga sterling ay walang kakulangan sa empleyado. Si. Pagsisisihan mo ito, pupunta ako sa katunggalin ninyo at doon magtatrabaho. Buti nga, layas. Ang mga sterling ay hindi ka kailanman kukunin. Ginoong Chen, matagal na akong naghihintay. Sa wakas, nandito ka na. Ang Sterling Group ninyo ay may lahat ng klase ng talento. Hindi ako karapat-dapat. Paalam. Ginoong Chen, huwag kang umalis. Anong nangyayari dito? Ako ang nagtanggal sa kanya. Bihira ang 3 paang palaka. Ngunit ang mga taong may 2 paa ay madaling mahanap. Ikaw, Sa tingin mo ba madali para sa tatay ko na patakbuhin ang ganyang kalaking kumpanya ng mag-isa? Lahat ay nagtatangkang samantalahin. PET. Paano bang makagawa ng ganyang kalaking gulo? Kung malaman ng tagapangulo na si Ginoong Chen ay pinaalis, papatayin niya ako. Pumunta muna tayo sa pulong.
Pagkatapos ng pulong, iuulat ko agad sa tagapangulo. Ano ba itong mga ito? Wala akong maintindihan dito. Ang mga empleyadong ito ba ay pawang walang kwenta? Ang opisina ni tatay ay napakagulo. Wala man lang nag-aayos para sa kanya. Pero at least ngayon, may tumutulong na ako sa kanya. Ginoong Sterling, ang opisina ng tagapangulo ay bawal sa mga tagalabas. Ang mga dokumento dito ay napakahalaga. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ako ang tunay na anak na babae ng tagapangulo. Kalimutan ang paglilinis ng opisina. Ang buong kumpanyang ito ay magiging akin lahat balang araw. Pero, Wala nang pero. Ako ang masusunod. Ngayong wala ang tagapangulo, ako ang kumikilos para sa kanya. At mamamahala sa kumpanya pansamantala. Ano yung hawak mo? magkakaroon ng mahalagang pagpirma ng kontrata mamaya. Dahil wala si Ginoong Sterling, mag-uusap tayo kapag bumalik siya. Anong hintay? Basta't nandito ako, ang Sterling Group ay hindi kailanman malulugi. Kontrata lang yan. Ako na ang bahala. Naku. Kung bumalik si Ginoong Sterling, ano ang sasabihin ko sa kanya? Binibining Sterling, binibini. Anong problema? Siya ang pumalit kay Ginoong Sterling para pumirma ng kontrata. Kaya ba ninyo siyang kontrolin? Ang totoo, walang sinuman sa aming pamilya ang makakontrol sa kanya. Pero, pagdating sa proyekto, hindi ito biro. Hazel, sinasabi ko sa'yo, huwag kang makialam dito. Kung may magkamali, hindi mo kakayanin. Akala mo ba ako ay isang talunan tulad mo? Ano bang pwedeng kong masira? Bukod dito, ako ang tunay na anak ni tatay. Sobra niya akong inispoil. Tama. Dati, hindi ko lang natagpuan ang direksyong nababagay sa akin. Iyan ang nagbigay sa iyo ng pagkakataon. Ngayong nasa kumpanya na ako ni tatay. Sa wakas, makakapag-iwan na ako ng marka. Ikaw, huwag mo akong pigilan. Iwan mo ang hero complex at igalang ang mga desisyon ng iba. Mas mabuting bantayan mo ang sarili mo. Tatay, babagsak na ang langit. Nasaan si Tagapangulo Sterling? Bakit magpapadala ng batang babae para makipag-usap sa amin tungkol sa negosyo? May biglang nangyari? Hindi pa bumabalik si Ginoong Sterling. Hayaan ninyo akong magpakilala. Ako ay ang tunay na anak ng tagapangulo Sterling. Wala si tatay ko rito, kaya pareho lang ang makipag-usap sa akin. Kung gayon, tingnan mo ang kontratang ito. Nakapagkasundo na kami ni Tagapangulo Sterling. Ang kontratang ito, hindi pwedeng pirmahan. May deal na kami kay Ginoong Sterling. Ang kontratang ito ay talagang panloloko sa atin. Kung gusto ninyong makipagtulungan sa Sterling Group, ayos lang. Maliban kung babawasan ninyo ng 80% ang presyo at hahatiin ninyo ng 9-1. Kung ganoon, maaari ko ng isaalang-alang ang pakikipagtulungan sa inyo. Batang babae ka, anong kalokohan yang sinasabi mo? Kapag nakikita ko ng tatay mo, laging magalang siya. Hindi ako makapaniwalang imumungkahi mo ang hindi patas na mga kondisyong ito. Sino ang tinatawag mong batang babae? Ang tatay ko ay isang higante sa pananalapi, regular sa listahan ng mga bilyonaryo. Libo-libong tao ang naghahangad makipagsosyo sa Sterling Group. Handang umupo at makipag-usap sa inyo na malaking pabor na. Bukod pa riyan, ang mga kondisyong inaalok ko ay awa na, regalo sa inyo. Kung hindi ninyo gusto, lumayas kayo. Saka, ang Sterling Group ay hindi nangangailangan ng negosyo ninyo. Ang tatay ko, masyado lang siyang mabait. Hindi ako katulad niya. Hindi ko pinapalampas ang anumang kalokohan. Hindi ako magbibigay sa inyong mga pulubi kahit isang sentimo. Hazel, anong ginagawa mo? Hazel, anong ginagawa mo? Anong nangyayari? Dapat mong tanungin, ang iyong mahal na anak, hindi kami karapat-dapat makipagsosyo sa inyo. Lumampas kami. Tatay, ayos lang. Akala ko lang kasi na hindi patas ang kontrata nila. Kaya iminungkahi kong baguhin sa 100 at ibigay ang 80% ng kita. Yung mga matatandang iyon hindi man lang nagpasalamat at naglakas loob pa silang hamunin ako. Anong sinabi mo? Tatay, siguradong proud ka sa akin. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ako katalino sa pagpapatakbo ng kumpanya. Tsaka,
Kanina nang pumasok ako sa kumpanya, nakita ko si Clara, na pinamumunuan ang mga empleyadong mga tamad na tamad. Paano ko hahayaang maging tamad sila? Kaya iminungkahi ko na magtrabaho sila 24,000. At ayon, tumaas ang efficiency nila. Talaga? Tatay, tama ang narinig mo. Totoo lahat. Pero tatay, huwag kang mag-alala. Pinag-overtime ko sila, pero hindi ko sila binigyan ng raise. Sinabi ko pa sa kanila na pwedeng magreklamo kahit saan. Ang ating prestihiyosong Sterling Group ay hindi matatakot sa isang grupo ng mga langgam. Diba? Isa pa. Si Angga pala, kaninang umaga, isang inhinyero dumating para manloko sa atin. Humingi siya ng $5 milyong kada taon. Pinaalis ko siya. Ibig mong sabihin pinaalis mo rin si Engineer Chen? Tama. Pero kamakailan ay nagsisikap ako araw-araw. Talaga, tuwing may libre akong oras, nag-aaral ako sa opisina mo. Yung mga dokumentong iniwan mo, maraming walang silbi, tinapon ko na para sa'yo. Yung mga dokumentong yon ay pinaghirapang kolektahin. Maraming proyekto ang nangangailangan niyan at tinapon mo. Mamamatay ako sa'yo. Prinsesa, tumahimik ka na. Tigilan mo na. Bakit lagi mong sinasabihan ng tumahimik ang iba? Baka ayaw mong malaman ni tatay kung gaano ako kahusay. Ngunit ang ginto sa huli ay kikinang. Ang mga madidilim na pakana ng ilang tao ay hindi matatakpan ang aking katalinuhan. Tatay. Tatay, tatay. Hindi ka na namin pwedeng panatilihin sa kumpanya. Umuwi ka na, prinsesa. Prinsesa, umuwi ka na. Clara, pinaalis ka na ni tatay. Mas mabuting umalis ka na ngayon. Tigilan mo na ang pagtatambay dito. Ang kumpanya ay hindi lugar para maging batugan ka. Nagtatrabaho kami ng walang tigil sa loob ng 1 linggo. Lahat ng medical report ay may mga babala. Kung gusto mo kaming tanggalin, sabihin mo lang. Para lang iwasan ang magbayad ng severance package, aabot ka sa ganito? Tama, pinapagod mo kami ng todo. 24,007. Magsasampa kami ng kaso sa arbitrasyong pangpagawa. Kahit mamatay kami, lalabanan ka namin mga kapitalista hanggang sa huli. Lahat, kumalma. Kumalma. Isang hindi pagkakaunawaan ito. Hindi pagkakaunawaan. Alam mo ba, mga upahang tauhan kayo. Hetong kaunting pera. Gamitin ninyo ng matipid. At nangahas kayong magsama-sama laban sa akin. Hindi namin kayo hiniling na magbayad sa amin. Ang pagpapasok sa inyo sa Sterling Group ay tanda na ng pagiging mabait namin. Sawa na ako sa iyo, magre-resign na ako. Hindi ko na kayang tiisin ang mga kalokohan mo. Tara, bugbugin natin siya. Nangahas kang saktan ako. Tatay, tulong, tatay, tulong. Tatay. Tulungan ba natin siya? Hintayin nating matapos nila siyang bugbugin. Saka tawagan ang ambulansya para sa kanya. Bumalik na sa tamang landas ang kumpanya. Dahil sa mga nangyaring insidente, napagdesisyonan ng kumpanya na bigyan ng premyo ang lahat ng 1 buong taong bonus at 1 buwan na may bayad na bakasyon. Ang sweldo ng lahat ng empleyado ay tataas ng 5%. Ang Sterling Group ay inuuna ang mga tao, kaya ang mga manggugulo ay wala na. Ang mga katulad na insidente ay hindi na mauulit. Huwag kayong mag-alala. Salamat po, Ginoong Sterling. Sa sinabi ninyo, makakapanatag na kami. Pero noong narito si Team Leader Clara, inalagaan niya kami ng mabuti. Sana po wag ninyo siyang sisihin. Oo nga, si Hazel ang may gawa niyan. Noong narito si Team Leader Clara, binigyan niya kami ng iba't ibang pribilehiyo at benepisyo. Hindi namin pwedeng hayaan na madamay siya. Ang Sterling Group ay laging patas sa mga gantimpala at parusa. Para sa akin? Nagdesisyon ang Lupon na bigyan ka ng 5% ng shares at gawin kang direktor. Simula ngayon, magpatuloy kang magtrabaho para sa Sterling Group at makipagtulungan kasama ang lahat. Hindi pwede. Kailangan ko pa bang abutin ang step goal ko? Ayaw kong magtrabaho. Gusto ko ng tubig. Bilisan mo!
Clara ang may kasalanan nito. Bakit kailangan niyang tumira sa bahay ko at kunin ang tatay ko sa akin? Ako si Hazel. Bumalik na naman ako. Sa pagkakataong ito, matututo na ako sa aral ko. Babangon ako mula sa abo. Clara. Sinapian ka ba? Clara. Dati, kasalanan ko lahat. Pero ngayong nasa ospital, nagkaroon ako ng panahon para mag-isip. Pamilya tayong lahat. Ang pagsasama-sama ay tadhana. Dapat magkasundo tayo. At huwag pahirapan sina nanay at tatay. Mas gusto kita noong rebelde ka. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Sa paraan mo ngayon, medyo natatakot ako. Bubuksan ko na ang pinto. At kayong dalawa, hinahanap ninyo si Clara? Oo, tama. Ako si Clara. At ikaw? Clara? Kami ang tunay mong mga magulang. Tunay na mga magulang? Tingnan mo. Ito ang litrato mo noong bata ka. At ito ang birth certificate mo. Naku, Clara, nandito ang tunay mong mga magulang. Masaya ako para sa iyo. Clara, sa lahat ng mga taong ito, hinahanap ka namin. Ngayon, natagpuan ka na namin. Ang pamilya natin ay muling magkakasama sa wakas. Clara, lumaki ka ng sobra. Nawalan si nanay ng maraming taon na kasama ka. Umuwi ka na sa amin. Hayaan mong bumawi kami sa iyo. Nakakaantig talaga. Clara, natagpuan ko ang tunay kong mga magulang. At natagpuan mo ang sa iyo. Mabuti ang Diyos sa atin. So, kayo ba talaga ang tunay kong mga magulang? Oo, tama. Bakit namin kayo lolokohin? Taga-probinsya kami. Para lang mahanap kayo, pumunta kami sa syudad para magtrabaho. Sa lahat ng mga taong ito, nahirapan kami. Nagdusa kami ng husto. Tama iyan. Ngayong nakikita ka. Nagiging sulit ang lahat. Lahat sulit. Wala silang gaanong pinag-aralan. Mukha silang ordinaryo. Mas mukha silang tunay kong mga magulang kaysa sa kasalukuyan kong mga magulang. Clara, umuwi ka na sa amin. Pero, Clara, kung talagang ayaw mong bumalik, pwede ka namang manatili dito at maging batugan, okay lang din. Pagkatapos ng lahat, ang mga Sterling ay mayaman at makapangyarihan. Sina nanay at tatay hindi nila mamimiss ang isang dagdag na pasanin na tulad mo. Basta't makapal ang mukha mo, walang makakapagpalayas sa iyo. may punto ka. Eddie, mananatili ako. Pero saka, ang pagmamahal ng magulang ay bihira at mahalaga. Ang ugnayan ng pamilya ay higit sa lahat, karapat-dapat ka rito. Ang bahay na ito ay napakalaki at maluwang. Malinaw na dito nakatira ang mayayaman. Ang ating anak ay malamang na nasanay na sa marangyang buhay. At hinahamak tayo dahil mahirap tayo, kaya ayaw niyang sumama sa atin. Clara ay malamang nasanay na maging isang layaw na mayamang babae. Kaya nga hindi niya tayo kinikilala. At iniisip na pabigat lang kami sa kanya. Hindi iyon. Dahil dito ako sa mga Sterling gumugol ng mga taon na naging batugan lang. Wala akong magawa. Natatakot ako kung sasama ako sa inyo. Pabigat lang ako sa inyo. Huwag kang mag-alala. Basta't umuwi ka sa amin, magiging pamilya na tayo muli. Sina nanay at tatay ang mag-aalaga sa iyo. Tama. Iniwan mo kami noong bata ka pa. Sobra ka naming na-miss. Basta't umuwi ka sa amin, hindi mo na kailangang gawin ang kahit ano. Aasikasuhin namin ang lahat. Tama. Si, Eddie, sasama ako sa inyo. Pero kailangan ko munang tawagan ang nanay at tatay ko. Huwag kang mag-alala, Clara. Tungkol kina nanay at tatay, kakausapin ko sila tungkol sa nangyari. Sama ka na lang sa kanila, huwag kang mag-alala. Kung sakaling mamiss mo ang bahay, ang pinto ng mga Sterling ay laging bukas para sa iyo.
Mhm. Tara, Tara. Tara na. See ya. Marta, ang keypad lock ng pintuan sa harap. Palitan mo para sa akin. Binibining Hazel, malapit na ang iyong kaarawan. Paano mo ito ipagdiriwang? Ito ang unang kaarawan ko sa pamilyang ito. Sisiguraduhin ko na ang buong pamilya ay gumugol ng maraming oras sa akin para magkaroon ako ng isang hindi malilimutang kaarawan. Ngayon ay kaarawan ng aking mahal na anak na babae. Ipinagawa ni tatay isang custom yacht para sa iyo, bilang regalo sa kaarawan. Tatay, ang bait ninyo sa akin. Binigyan ka ni nanay ng beach townhouse. Simula ngayon, tuwing tag-araw, pupunta ka doon para magbakasyon, okay? Nanay, ang saya ko. Binigyan ka rin ni Julio ng pinakabagong stallion. Stallion. Ikaw ang nag-iisang anak na babae ng mga Sterling. At ang nag-iisang prinsesa namin. Kung hindi ka namin palayawin, sino pa? Anong nangyayari? Hulaan mo kung anong araw ngayon. Alam ko kung anong araw ngayon. Sabi nga eh, siguradong maaalala ako ni nanay. Si Clara pala. Ang kaarawan ni Clara ay malapit na. Tama? Tama. Nasaan si Clara? Si Clara lang ang iniisip ninyo. Sa totoo lang, nahanap na niya ang tunay niyang mga magulang. Hindi na siya babalik. Tatay! Nanay! Buksan ninyo ang pinto! Ako si Clara! Umuwi na ako! Clara. Bakit ka bumalik? Kayo, paano ninyo hinayaan siyang bumalik? Hindi ako kusang bumalik. Ang tunay kong mga magulang ang nagpilit na ipabalik ako. Sa totoo lang, hindi namin alam na sobra na pala ito sa aming kakayahan. Hindi na namin siya kayang buhayin. Ngayon, Ibinalik na namin siya sa inyo. kain. Puro kakain. Maghapon, hindi ka tumutulong. Nanay, hayaan ninyo akong tumulong. Ayan, ganun dapat. Tapos ka na bang maghugas? Inilagay ko ang mga pinggan sa makinang panghugas. Pero hindi ko alam kung paano ito buksan. Nanay, pwede mo ba akong tulungan? May posibilidad bang ito ay washing machine? Oras na para bumangon. Tara na, tara na. Clara, hindi ka namin pinipilit na magtrabaho. Kailangan mo ring mag-ehersisyo. Mhm. Oh, tama. Ito. Naku, Tigil. tigilan mo na. Sinisira mo ba ang bahay? Tatay, nanay, hindi ko sinasadya. Ang lumang robot vacuum ng mga Sterling ay ganun din gumana. Gutom na ako. Pwede na ba tayong kumain?
Ano bang ginawa namin para maging ganito? Binabaliktad niya ang bahay namin ng patiwarik. At siya ay maselan at tamad. Hindi siya kakain ng kahit ano maliban kung imported. Ang ganyang anak, sino ang kayang buhayin? Hindi ba sinabi ninyo na kayo ang tunay niyang mga magulang? Muli ninyo siyang pinabayaan. Kayo, tao pa ba kayo? Hindi kami ang tunay niyang mga magulang. Tama, kami ay mga extra na kinuha niya. MMHMM. Kami ang mga extra na inupahan at binayaran niya. Huwag kang mangahas na siraan kami. Sino ang umupa sa iyo? Ang kapal ng mukha mong itanggi. Lahat, tingnan. Ito ang ibinigay niya sa amin. Ang transfer record. Pagka. Mga sinungaling sila. Kasinungalingan. Tumawag ng pulis. Binabaliktad mo ba ito sa amin? Hayaang arestuhin kami ng pulis. Kami ay inupahan mo sa simula pa lang. Alam mo ba kung magkano ang ginastos namin sa kanya? Hindi lang kami kumita ng kahit piso sa trabahong ito. Nalugi pa kami. Bayaran mo, bayaran mo. Bayaran mo! Nanay, Clara. Kawawa naman. Muntik ka ng madala ng mga human trafficker. Tingnan mo. Pamayat ka ng husto. Clara, nahirapan ka sa mga nakaraang araw. hindi ako nahihirapan. Sa tingin ko, mas nahihirapan siya. Clara, Dati, hindi kita sapat na inalagaan. Pero huwag kang mag-alala. Tiyak na gagawan kita ng mas malaking birthday party. Sabihin mo kung ano ang gusto mo. At ako, Tatay, Julio, at ako. Bakit ang sama mo kay Clara? Hindi mo ba naisip na sobra ka na? Ako ba ang sobra? Ako ang tunay na anak ni na tatay at nanay. Pero lahat kayo si Clara lang ang nakikita. Kaya sabihin ko na ito ng isang beses at para sa lahat, kung siya ang mananatili, aalis ako. Kung ako ang mananatili, siya ang aalis. Kung siya ang pipiliin mo, aalis na ako ngayon din. Tama na. Huwag mo na akong subukang pigilan. Wala itong magandang maidudulot. lumayas ka. Ayos lang din naman ang lumayas. O kaya, paparentahan ka namin ng bahay. Sa mayayamang pamilya, manipis ang ugnayan. Narinig ko noon para umangat, ang tatay ko ay niloko pa ang sarili niyang kapatid. Ikaw, para sa kanya. Talaga namang iiwanan ako. Mula noong bata ako, mas nakita ko pa sina Carlos at Marta kaysa kina nanay at tatay. Ang masasabi ko lang si Hazel ay masyadong mayabang. Ikaw pala ang totoong clown. Hello? Kakatawag lang ng ospital sa atin. Naayos na ang makina. Gusto nilang kunin na natin ang resulta ngayon. Clara, sumakay ka. Tatay, mauna na kayo. Sasakay ako, kasama si Hazel, sa iisang kotse. Hindi ko kailangan ang peking bait mo. Tara na. 18 taon. Sa wakas, abot kamay ko na ang paghihiganti. Ngayon, sasama kayong lahat sa akin. Marta, hindi ako makapaniwalang naglakas loob ka na manggidnap sa publiko. Pakawalan na si Binibining Clara. Dahil nagtrabaho tayo ng magkasama, papalampasin na namin ito. Tigilan nyo na ang daldalan. Sabay-sabay kayong lumapit. Iligtas si Binibining Clara. Go! Marta, sa edad na 50, nagawang gumamit lang ng isang spatula para pabagsakin ang mahigit 20 bodyguard ng Sterling. Arturo Sterling, nasa akin ang 2 mong anak na babae. Kung ayaw mong may masamang mangyari sa kanila,
Hanapin mo ako. Marta? Hindi mo man lang ba ako bibigyan ng kahit anong paliwanag? Binibining Clara. Pasensya na. Huwag mo akong sisihin. Ikaw, paano ko hindi ka sisihin? Ang galing mo talaga. Pero noong 10 taong gulang tayo at pumunta tayo para makita ang star na iyon, ayaw mo man lang sumiksik sa karamihan para kunin ako ng personal na pirma. Nababaliw na ba kayo? Hindi ito ang tamang oras. Marta, bakit naman kidnap mo kami? Ikaw ang nagsabi sa akin na ako ang tunay na anak ng mga Sterling, kaya naparito ako upang kunin ang aking pamilya. Kaya bakit ngayon gagawin mo ito? Isisi mo kay Arturo, yang munting sinta. Paano ang tatay ko? Huwag mong sabihin, iniwan ka ba niya? Pinatay ni Arturo ang mahal ko sa buhay. Kaya, nanumpa ako na maghihiganti ako. Well, kahit papaano hindi naman ito masyadong sobra. Kaya, kinuha ko ang bagong silang na sanggol na babae at ang anak ng lalaking minahal ko. At pinagpalit ko sila. Noong dumating ang tamang panahon, sasabihin ko ang katotohanan. Pahihirapan ko si Arturo at ang buong pamilya niya. Hindi mo alam kung gaano na ako katagal naghihintay sa araw na ito. Marta, kaya. Ang paghihiganti mo ay ang pagiging katulong sa bahay ng iyong kaaway at naglilingkod sa kanila ng mahigit 1 dekada? At palihim mong pinagpalit ang anak ng iyong kasintahan sa anak ng iyong kaaway. Pagkatapos, pinapunta mo ako upang kunin sila upang tulungan ang kaaway na ayusin ang mga bagay-bagay. Ito ay hindi paghihiganti, parang pasasalamat na lang. Marta, ngayon ba? Nararamdaman mo ang kahit kaunting kasiyahan ng paghihiganti? Kahit kaunti? Paano ko malalaman? Ang pamilya ni Arturo ay walang pakialam sa ugnayan ng pamilya. Kaya kinuha ko ang 2 niyang anak na babae at iginapos ko sila. Gusto kong makita kung sino ang pipiliin niya. Hindi ba halata? Ikaw mismo ang nagsabi. Pinagpalit mo kami. Ako ang tunay na dugong Sterling. Mas makapal ang dugo kaysa tubig. Kaya syempre ililigtas mo ako. Marta, ngayon, papakawalan mo si Clara. Wala silang pakialam sa kanya. Wala siyang silbi. Hazel, isinugal mo ang buhay mo para sa akin. Ang bait mo talaga. Sinong nagsabing para sa'yo yun? Para sa akin lang yon. Baliw ka ba? Umiibig ka ba sa akin? Bakit ako gagawa ng kahit ano para sa'yo? Hindi na kita matiis. Ikaw. Tumahimik ka? Kayo 2. Hindi ko kayo papakawalan. Pero Marta, hindi ba ako ang anak ng lalaking mahal mo? Tatay, nanay, Julio, inamin na ni Marta. Ako ang tunay ninyong anak. Nandito kayo para iligtas ako. Di ba? Clara, NA, Marta, pakawalan mo na si Clara. ayos ka lang ba? Hindi problema ang pera. Ako naman? Wala ba talagang may pakialam sa akin? Sinong may gusto ng pera mong mabaho? Lumayo kayo. Lahat. Nilagyan ko sila ng bomba. Marta, pag-usapan natin ito. Marta, matagal ka nang kasama ng pamilya namin. Nakita mong lumaki si Clara. Bakit mo sila dinukot? At may kapal ka ng mukhang magtanong? Arturo, halimaw kang walang puso. Napatay mo pa ang sarili mong kapatid. Kung hindi dahil sa pakana mo, si Carlos ay hindi sana sumakay sa eroplanong iyon na napahamak. Ano? Kaya naghihiganti ka para kay Carlos. Tama. Para maghiganti, pinagpalit ko ang mga anak ninyo, ang anak na pinalaki ninyo, sa loob ng 18 taon. Ay dapat sana tumatawag sa inyo ng tito. Hindi ninyo inaasahan yon, di ba? Pinagplanuhan ninyo si Carlos. At pinalaki pa ninyo ang anak niya. Marta, bawat pagkakamali ay may dahilan. Kung gusto mong maghiganti, dumiretso ka sa kanya. Inosente ang bata. Nanay, sinasabi ko sa'yo, talagang marunong ka kung paano alisin ang tagapamagitan. Hindi. Ngayon, gusto ko silang lahat ay sabay na babagsak. Gusto ko kayong mga Sterling na mamuhay sa sakit sa natitira ninyong buhay. Marta, kumalma ka. Hindi ba ako ang tanging tagapagmana na iniwan ng iyong minamahal na lalaki sa mundong ito? Anak ka ni Carlos. Dapat kang mamatay sa halip niya. Bukod dito, si Arturo ay walang gaanong pagmamahal para sa kanyang sariling tunay na anak. Sa halip, ikaw, na pinalaki niya sa loob ng 18 taon, ang mas pinapahalagahan niya. Ikaw ang maunang mamatay.
Teka, Marta. Tingnan mo kung sino ako. Carlos, Sa ilalim ng maskara ay isang mas gwapong maskara. Marta, alam kong mahalaga ako sa'yo. Pero paano mo nagawa ang ganyang katangahan? Inosente ang bata. Carlos, Sa wakas, ang mundong ito ay naging ang hindi ko nais makita. Si nanay at tatay ay hindi ko tunay na mga magulang. Sila ang mga magulang ng tunay na anak. Si Julio ay hindi ko tunay na kapatid. Siya rin ang kapatid ng tunay na anak. Si Marta ay hindi namin kasambahay. Siya ang kaaway ng aking pamilya. Si Carlos ay hindi namin butler. Siya ang aking tito sa pangalan lamang. Pero sa dugo, siya ang aking tunay na ama. Carlos, hindi ka ba napaslang sa plano ni Arturo? Noon, sawa na ako sa gulo ng pamilya. Kaya kami ng aking kapatid ay sadyang nagdrama ng peking pagkamatay. Nag-enjoy ako ng ilang taon. Pagkatapos, bumalik ako ng nakatago. Gamit ang pagkatao ni Carlos, nagsimula akong magtrabaho bilang butler ng aking kapatid. Kaya walang sama ng loob? Wala. Kung gayon, ang lahat ng aking 18 taon ng pakala ay walang saysay? Sabihin na lang nating bulag ka sa pag-ibig. Ang pagdukot na ito ay isang maling alarma. Sa kabutihang palad, ngayon, dapat tayong mag-usap ng maayos tungkol sa mga bagay sa pamilya. Ang mukha ni Carlos ngayon ay mas guwapo pa kaysa sa aking tatay. Maaari bang siya talaga ang aking tatay? Imposible, di ba? Carlos, hindi, tito. Pwede ba akong magtanong? Ikaw ba talaga ang aking tunay na ama? Ang resulta ng DNA test ay lumabas na. Sa totoo lang, si Clara ay... Lumabas na ang resulta ng DNA test. Sa totoo lang, si Clara ay... Hindi ba halata? Si Marta mismo ang umamin. Siya ang nagpalit sa atin. Kaya, ako ang tunay na anak ng mga Sterling. Ang tunay, walang duda, si Clara ay anak ni Carlos. Tama, si Carlos ay napakagwapo. Bakit hindi ako namana ng kahit ano? Wala akong nakuha sa lahat ng magagandang genes. Hindi. Hindi ka anak ko. Ikaw ay anak ng aking kuya. Paano nangyari iyon? Carlos, hindi mo pwedeng gawing binibini ang anak mo sa pagsasabi ng kalokohan. Tatay, nanay, magsalita naman kayo. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo mismo. Ang resulta ng test, Arturo Sterling at Clara ay may 79.9 na 5% tugma. Iyan ay nagpapatunay na mag-ama sila. So, ang aking mga magulang ay magulang ko pa rin. At si Julio ay nananatiling iyong tunay na kapatid. Basta, hindi tayo magkamukha. Sa totoo lang, ang huling parte ay hindi na kailangan sabihin. Clara ay tunay na anak ni nanay at tatay. Kung gayon, sino ako? Paano nangyari ito? Ako ang may sala. Ako ang nagpalit ng mga baby. Pero ang hindi mo alam, kinuha ko ang mga baby at ibinalik ko sila. Ano? Marta, alam kong nararamdaman mo sa akin at alam kong mabuti ang intensyon mo. Pero ayokong magkamali ka ng malaki. Kaya ng lihim, ibinalik ko ang mga baby. Carlos, Lahat ng ginawa ko ay para protektahan ka. Sa lahat ng taong ito, nanatili akong kalmado. Hindi ka naman galit sa akin, di ba? paano ako magagalit sa'yo? Ikaw ang lalaking minahal ko ng mahigit 1 dekada. So ikaw ang tunay kong ama. Bakit mo hinayaan na apihin ako ng mga Sterling, pero hindi mo ako tinulungan? Tinulungan mo pa si Clara na mag-set up ng maraming kurso para sa akin. Hinayaan mo siyang tapak-tapakan ako. Talaga bang tunay mong anak ako? Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Sa totoo lang, hindi talaga ako ang tunay mong ama. Ang gulo ng bilog na ito! Kaninong anak ba talaga ako? Sadyang ayaw mo ba akong kilalanin?
Wala akong pakialam na isa ka lang utusan. Alam ko sa karanasan, habang lalong nahuhumaling si Hazel, lalong nagiging masama ang kinalabasan para sa kanya. Noon, nagpanggap akong patay dahil niloko na ako ng asawa ko. Noong nagpanggap ako, sinabi niyang buntis siya sa isang anak sa pagkamatay ng ama. Ito ay talagang para lamang makuha ang mas marami sa aking mana. Anak sa pagkamatay ng ama? Ikaw iyon. Kaninong anak ka? Wala akong ideya. Siyempre, kung gusto mo, pwedeng tawagin mo akong Ninong. Kaya. Isa lang akong anak sa labas. Sige, umiyak ka. Arturo, si Marta at ako ay magkahiwalay sa lahat ng mga taong ito. Ngayon ay oras na para bumawi sa nawalang panahon. Napakalaki ng mundo. Gusto ko siyang isama sa paglilibot. Carlos, saan ka man pumunta ngayong pagkakataon? Sasama ako sa iyo. Si Carlos, Marta, kayong dalawa maglibot sa mundo. Sige, tumigil ka na sa pag-iyak. Umalis na sila. Bakit ikaw ang may masayang pagtitipon ng pamilya, samantalang wala akong nakuha? Ang hindi ko makamit, hindi mo rin makukuha. Hazel, kumalma ka. Hazel, anong ginagawa mo? Ibaba mo ang kutsilyo. Bilis. Ayoko. Bakit kailangan ko lang maging anak sa labas? Papatayin ko si Clara. Hazel, wag pa dalos-dalos. Sasabihin ko ulit, kaya ka naming alagaan. Tama, Hazel. Lagi ko nang iniisip na mabuti kang bata. Matagal ka nang kasama ng mga Sterling. Itinuturing kitang sarili kong anak. Talaga? Hindi ba talaga kayo niloloko lang ako para palayain si Clara? Hindi. Hazel, kahit na nagdulot ka ng sobrang problema sa pamilya ko, hindi ka naman masama. Kung hindi, pinalayas ka na sana namin. Oo, mula nang bumalik ka, mas naging masigla ang bahay. Kadalasan, ako lang ang kumakain sa bahay. Tatay, nanay, Julio, alam kong mali ako. Palalayain ko na siya. Tigilan mo. Xiaohei, tumigil! Pareho pa rin ang recipe. Pareho ang pamilyar na lasa. Bilis, bilis. Tumawag ng ambulansya. Hazel, ang iyong mga papeles sa pag-aampon ay handa na. Mula ngayon, isa ka ng Sterling. Talaga? Tama. Pero napagpasyahan naming lahat na ipadala ka sa Argentina para mag-aral. Tatay, nanay, huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo bibiguin. Kahit na, hindi ako ang tunay ninyong anak. Gagalingan ko pa kaysa kay Clara at magsisikap pa ng todo. Ganyan ka talaga. Tatay, nanay, maggagala ba kayo ulit? Ang buong pamilya natin ay magsasama-sama sa isang biyahe. Ang buong pamilya ay magsasama-sama sa isang biyahe? Clara, nagmuni-muni kami. Hindi kami sapat na nandyan para sa iyo. Kaya ka nakaramdam ng kawalan ng katiyakan. Ang maleta na inimpake mo sa bahay ng iyong mga magulang na nag-alaga sa iyo ay hindi pa nabubuksan mula nang bumalik ka. Nagpaplano ka ba na umalis sa pamilyang ito kahit kailan? Kailan ninyo nalaman? Clara, sa puso ko, kahit nakaraniwan ka lang, palagi kitang itinuring na sarili kong anak. Sa totoo lang, sa sandaling dumating si Hazel, alam ko na ako ang peke. Kung tutuusin, hindi ako kabilang sa pamilyang ito. Tama. Tulad ng iyong nanay. Hindi kita pinagdudahan. Tatay, nanay, Kung tutuusin, walang pamilyang makakaasa sa swerte lang magpakailanman. sige, tapos na ang suspense. Huwag kayong tumayo lang dyan. Masaya tayong pamilya. Sige, tingnan natin ang mundo.
Tatay, Ha?